Mga boss, mga kaalagad ni Krishna, magandang araw po sa inyong lahat. May isang bagay na talagang kapansin-pansin sa latest reel ni Krishna sa Facebook tungkol sa kanyang tattoo. Habang may mga taong patuloy na hindi sang-ayon sa pagpapaayos at pagka-cover up niya ng tattoo, habang may mga supporters na nagsasabing sayang ang balat mo at habang may ilan pa na ginagamit ang tattoo bilang dahilan para lalo siyang lait-laitin, may isang comment na hindi natin pwedeng palampasin. Dahil ang nag-comment mismo si Sir Paul at ang sinabi niya, "Wow, ang ganda." Ayan, simple lang na comment, 3 salita, pero para sa akin bilang reactor at defender ni Krishna, malaki ang sinasabi ng simpleng comment na yan mga kaalagad. Dahil habang may ilang tao na ginagamit ang tattoo ni Krishna para sabihin na lalo raw siyang hindi bagay kay Sir Paul, si Sir Paul mismo nakita ang tattoo at ang reaksyon niya ay, "Wow, ganda." At syempre, hindi naman nagpahuli si Krishna. Sinagot niya ang comment ni Sir Paul. "Pugong biyahero, thank you sir." Kaya ngayon, ito ang gusto nating pag-usapan mga kaalagad. Bakit nga ba ang ilang tao sobrang problema sa tattoo ni Krishna? Samantalang si Sir Paul mismo ay nakitang nagustuhan ito. Mga kaalagad, basahin natin ng maayos. Hindi sinabi ni Sir Paul na, "Bakit ka nagpatato?" Hindi niya sinabing, "Sayang ang balat mo." Hindi niya sinabi, "Bakit mo ginawa yan?" At lalong hindi niya sinabing, "Hindi ka na bagay." Ang comment niya ay, "Wow, ganda." Ibig sabihin, sa nakita niya sa reel ni Krishna sa Facebook, maganda para sa kanya ang resulta. Simple, direkta, at hindi na natin kailangang dagdagan pa. Kung nagustuhan niya, nagustuhan niya. At yun ang interesting mga kaalagad. Dito tayo medyo didiin dahil may mga taong ginagamit ang tattoo ni Krishna bilang panibagong bala laban sa kanya. May mga nagsasabi na mas lalo na siyang hindi bagay kay Sir Paul. May mga natutuwa pa sa pagpapatato ni Krishna dahil para sa kanila, mas lalo raw itong magiging dahilan para hindi na siya maging bagay kay Sir Paul. At may ilan na parang gusto pang gawing competition ang appearance ni Krishna. Pero sandali lang no, kayo ba ang magdedesisyon kung sino ang bagay kanino? At higit sa lahat, kailangan ba talagang gamitin ang tao para mangbash? Kung hindi mo gusto ang tattoo, fine. Kung ayaw mo sa design, fine. Kung hindi mo trip ang maraming tattoo, fine. Pero bakit kailangan mong gamitin yon para mang-insulto kay Krishna? Kung ikaw ay supporter ni Sir Paul at talagang gusto mong maging masaya si Sir Paul, bakit mo kailangang gamitin ang isang personal na desisyon ni Krishna para siraan siya? Dahil ang nakakatuwa dito, si Sir Paul mismo hindi naman nag-react ng ganon. Hindi natin sinasabing dahil nag-comment si Sir Paul ng "wow, ganda", ibig sabihin may romantic meaning yon. Hindi. Huwag tayong gumawa ng kwento. Ang malinaw lang, nakita niya ang tattoo ni Krishna at nagustuhan niya ang nakita niya. Yun lang. At kung kaya ni Sir Paul na tingnan ang tattoo at sabihin na "wow, ganda", bakit may ibang tao na kailangang sabihin mas lalo siyang hindi bagay kay Sir Paul? At ngayon, tingnan naman natin ang reply ni Krishna. "Pugong biyahero, thank you sir." Napakasimple. Pero para sa akin, maganda ang naging response ni Krishna. Hindi niya sinamantala ang comment. Hindi niya ginawang mahabang usapan. Hindi niya sinabing, "Sir, miss mo na ba ako?" Wala. Ang sinabi lang niya, "Thank you sir." Magalang, simple, at tapos. Kaya kung may mga taong gustong gumawa na naman ng kung ano-anong kwento mula sa interaction na ito, wag na. Tingnan natin kung ano lang ang nandyan. May comment si Sir Paul, nagustuhan niya ang tattoo, nagpasalamat si Krishna, end of story. At dito ko gustong bigyan ng diin yung mga taong patuloy na ginagamit ang pangalan ni Sir Paul para atakihin si Krishna. Mga boss, huwag niyong gamitin si Sir Paul bilang dahilan para mangbash kay Krishna. Kung supporter kayo ni Sir Paul, suportahan ninyo si Sir Paul. Kung mahal ninyo ang content niya, panoorin ninyo. Kung gusto ninyong maging masaya siya, good. Pero hindi ninyo kailangang magkaroon ng personal na galit kay Krishna dahil lang sa nakaraan nila. At lalong hindi ninyo kailangang magalit sa bawat personal decision ni Krishna. Ito ang isang linyang gusto kong himayin. Kapag may nagsabing, hindi bagay si Krishna kay Sir Paul dahil marami na siyang tattoo. Okay, opinion mo yan. Pero hindi yon universal truth. Hindi porket hindi mo gusto ang appearance ni Krishna, ibig sabihin hindi na siya maaring magustuhan ng ibang tao. At ang mas interesting, si Sir Paul mismo ang nag-comment ng "wow, ganda." Kaya kung may nagsasabing mas lalo siyang hindi bagay kay Sir Paul dahil sa tattoo, sasabihin ko, okay, yun ang opinion mo. Pero wag mong ipilit na yun ang opinion ni Sir Paul. Dahil sa mismong comment niya, hindi yun ang ipinakita niya. Ito ang problema minsan sa social media mga kaalagad no. May mga taong gumagawa ng sariling konklusyon para sa ibang tao. Hindi niya magugustuhan yan. Hindi na siya bagay.
Ayaw na siguro ni Sir Paul. Mas lalo niya siyang lalayuan. Pero nasaan ang sinabi ni Sir Paul? Wala. Ang actual na sinabi niya, wow, ganda. Kaya bilang reactors, actual words ang pagbasihan natin. Hindi imagination, hindi sariling hula, hindi kwento ng ibang tao. Gusto kong maging patas dito mga kaalagad. Hindi ko sinasabing lahat ng supporters ni Sir Paul ay nangbabash kay Krishna. Marami dyan na neutral. Marami rin na nirerespeto si Krishna. At may mga tao talagang concern lang kay Sir Paul. Walang problema sa concern. Pero kung ang concern ay nauuwi na sa pang-insulto kay Krishna, doon ako hindi sang-ayon. Dahil pwede mong suportahan si Sir Paul nang hindi kinakailangang laitin si Krishna. Pwede mong sabihin, hindi ko gusto ang tattoo niya. Okay, pero wag yung kaya hindi na siya bagay kay Sir Paul. At wag din gamitin ang tattoo bilang excuse para manginsulto. Krishna, maraming tao ang may opinion sa tattoo mo. May tutol, may pabor, may supporters na nag-aalala, may mga taong hindi talaga nagustuhan, pero may isang bagay kang pwede mong gawin. Panindigan mo ang desisyon mo. Ikaw ang may katawan, ikaw ang may tattoo, at ikaw ang makakasama niyan araw-araw. At ngayon, kahit hindi pa totally finish ang tattoo mo, nakikita na natin ang direksyon ng design. At may isang tao na napansin ito at ang unang reaksyon, wow, ganda. At yun ay si Sir Paul. Hindi ko ginagamit ang comment ni Sir Paul para sabihin ng, ayan, mahal pa rin niya si Krishna. Hindi. Hindi natin alam yon at hindi rin natin kailangang malaman. Ang punto ko lang, habang may ilang tao na ginagamit ang tattoo para laitin si Krishna, si Sir Paul mismo ay nag-iwan ng positibong comment tungkol dito. Yun ang facts na nakikita natin. At yun ang dapat nating pag-usapan. Hindi natin kailangan gumawa ng teleserye, hindi natin kailangan mag-assume, pero hindi rin natin kailangang baliwalain ang malinaw na sinabi niya. Kaya mga kaalagad, sa huli, ang tattoo ni Krishna ay tattoo niya. Kung gusto niya, desisyon niya. Kung hindi mo gusto, opinion mo. Kung supporter ka ni Sir Paul, suportahan mo si Sir Paul. Pero huwag nating kalimutan ang respeto. Dahil nakakatuwang isipin, habang may ilang tao na ginagamit ang tattoo ni Krishna para lalo siyang ibash at sabihin hindi na siya bagay kay Sir Paul, si Sir Paul mismo, wow ganda. At si Krishna naman, pogong biyahero, thank you sir. Simple, walang away, walang drama, walang insultuhan, at sana yun din ang matutunan natin sa social media. Hindi mo kailangang magustuhan si Krishna para respetuhin siya. At hindi mo rin kailangang laitin si Krishna para maipakitang supporter ka ni Sir Paul. Kung talagang supporter ka ni Sir Paul, suportahan mo siya nang hindi kinakailangang mang-down ng ibang tao. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na suporta, hindi yung pinakamalakas mang-bash, kundi yung marunong rumispeto kahit hindi pareho ng opinyon. At para naman sa mga patuloy na naghihintay sa final look ng tattoo ni Krishna, hindi pa tapos ang journey na ito. Pero sa ngayon, may isang reaksyon na malinaw nating nakita. Wow, ganda by Sir Paul.